Ayun, may recording na. So yun, review mo na. And God intended to dwell with humanity in His creation. No, we discussed that may view ang mga Israelites that the creation story is merong temple-like elements. And humanity as image bearers and heaven's representative on earth. And ito din ay napaka-importante by our vocation bilang isang if there's a temple na ang creation is like the whole temple of God. So the humanity who was the image bearer ng image ni God ay considered to be the priest inside the temple. So mahalaga din yan na pagtuunan natin ng importansya along the story until the book of Revelation. Kasi most na na-discuss na natin sa lesson 1 will be, meron siyang tinatawag na mga rhythms or tinatawag natin na mga patterns. No? Alam nyo ba ang Hebrew writers, they are those people who are fan of having the same patterns. Kung ano yung naumpisahan, especially from the book of Genesis, the story repeats itself hanggang sa sa time ni Jesus, even until today. That's why the Word of God really reflects the lives of humanity, because we believe that we are created for na ikaimahe ni Lord. We are His creation and He is our Creator. So ngayon, we'll go to lesson 2, the fall, the separation of heaven and earth. So makita natin kahapon that ang view talaga is meron siyang ganyan common view ng Hebrew that ang creation is like unified. And then the idea of dualistic in nature ng spirit and matter is from the Greek view na separate ang heaven and earth. Pero wag mo nating patuunan yung Hebrew na view, Greek view, kasi later on naman yung sa story, sa history. Pero nag-umpisa talaga that there's a separation between heaven and earth was nung time na ang tao ay nagkasala, the fall of man, and yan yung ating i-understood ngayong gabi. So, ang main idea ay humanity's rebellion in Genesis chapter 3 resulted in exile from God's presence. So, I use the word exile kasi ang exile ay mababasa din natin ito, di ba? If you read the book of Exodus, Genesis, Exodus, Leviticus, so yan the Torah. And the first 5 book or the Pentateuch in the Tanakh, in the Old Testament, para sa atin, sa mga Christian. So sa kanila, the Torah ay the law. Pero we understood it as Christians that the Torah ay hindi lang puro law, but meron talagang, it's full of narratives na nag-emphasize that there's a God who is the Creator God, and we are His creation, and we are His image bearer. So nangyari, nag-flow ang story that the unified heaven and earth ay nagkaroon ng separation because of sin, and yun nga, umalis si Adam at si Eve sa presence ni Lord, exiled from the garden. So it means fracturing the unity between heaven and earth, but it also contains the first glimmer of redemption. So in the very first pages ng ating Bible, meron na talagang good news doon. So I will share with you, ano ba yung big word when talk about the good news in the first pages of our Bible. So primary text ay Genesis chapter 3. And we will hopefully ma-open nyo din itong some of the verses dito na significant din ito when we are discussing sa lesson na ito. So itong Romans chapter 5, Revelation, Isaiah, Revelation, and Book of John. So ang memory verse natin ay unique from Romans chapter 8 verse 1. So hopefully ma-memorize nyo to. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ. So I will not explore more about Romans 8. Pero significant din ito sa ating story, especially being part of God's redemption right now. And
Ating goal by the end of this session is to understand sin as relational rupture and cosmic disorder. So meron talagang nangyari, no? That's why the very first humans ay na exile sa presence ni Lord. And may tinatawag na cosmic disorder. Recognize the exile theme as a loss of access to God's presence. See the photo-evangelium. So yun yung sinasabi ko kanina. This is a big word in Christian theology or in theology. When somebody will tell you proto-evangelium, this is foreshadowing of Christ na makita natin mabasa sa Genesis chapter 3 verse 15. So the very first gospel message ng Biblia. And identifying how God begins the plan of redemption amid of judgment. So makita natin that that story also unfolds that there is God's way of judgment sa mga kay Adam at Eve, and also the way of His plan to redeem them later on. So ito na, we will first begin sa ating first point tonight sa lesson 2. Sin distorts truth and breaks trust. Para sa atin, napaka-importante na when we are reading Genesis chapter 3 verses 1 to 7, now if you have your Bible, please open it from Genesis chapter 3. So we will go whole chapter 3 and babalikan natin yung chapter 2. Kasi note ko lang sa inyo, no, when you are reading the scriptures, especially by books, no, don't just be mindful sa mga verses and chapters. Kasi, for example, sa storya ng fall ng humanity, mababasa mo yung background, no? Hindi mo maintindihan yung chapter 3 without reading chapter 1 and 2. So, kaya para sa atin, umpisahan natin yung understanding ng Genesis chapter 1 and 2 last night. And now, some of that we are giving already. You have already the near context. So it means when somebody sa ating course number 2, Inductive Bible Study, I am teaching you ways how to interpret the scriptures by its context. Pero ngayon, more about story, no? Paano ang grand story ng Biblia. Pero yun nga, parang in advanced way. So read it by chapter, sunod-sunod hanggang ito ay matapos. So yan. And sin creates separation and exile. God promises redemption through the seed. Sige, may question ako sa bawat isa. Why is the world not the only way it's supposed to be? So, why man na ang mundo natin ngayon ay hindi ito yung dapat na mundo na na-create, no? Sa kwan pa, ito yung nakagisnan. Why is it that hindi ito yung unang purpose ni Lord? But wala yung gano'n, no? So, somebody? So, sabi ko nga kahapon, make it short, concise when you are sharing. Why? Give me some reason. Huwag na kayong matakot na isabi nyo yung... Sige po. You can put it in the chat. Why kaya? No, give me some reason. Because of sin. Because of the fall. So, ano pa? Huwag kayong mahiya. Pwede nyo gamitin yung Greek view natin. No? Ano ba yung na-discuss natin yesterday? That the Greeks view that there is evil in the world. No? I think that's the safest word to say. Because evil entered in the world. Sabi ni Carl, because of free will. Ano pa? Magsalita din kayo, huwag kayo mahiya. So I know na meron na din tayong nasa, I will temptation, no? Sir James, because of disobedience.
because of disobedience. Thank you, Kuya Max. Sige po, disobedience. Or people are selfish and make bad choices. No? Or broken ethics. Ano pa? Ano yung nakita nyo sa earth, no, sa nature? The nature is broken, no? Masabi natin na sa storya ng Biblia, everything is in order. Pero ngayon makita natin that there's disorder, no? There's sickness, there's disaster, there's death. So this is our reason, no? Masabi natin right now na because of sin, that's why we are talking about sin right now. The nature was cursed. May sinasabi pa yung iba, ambition by Jonah. In connection with God, anong nangyari? Got separated. Ano yun, Ate Michelle? Na-separate tayo. Na-separate tayo. Or because people turn away from God. No? So yan yung isa din, no? In terms towards God, because people turn away from God. Hindi si God yung nag-separate sa atin. So ang tao yung may free will, may choice that we're separated. Wala bang magsalita na wala atang rason, Pastor? Pastor, Pastor Mel. I would like to share. It's because of disobedience po eh. Man became unfaithful in the word of God. That was meant to protect them. Okay. And because of that unfaithfulness in the word of God, man lost connection with God. Okay, obedience sa'yo, Pas, no? So later on we can discuss some of them. Sige po, proceed tayo, no? Sin distort truths. Truth, no? The truth and breaks trust. So, nilagay ko yung point na to because this is what I see sa story. So, sino ba yung makapag-open ng kanilang mga Bible? So, please, you can read with me, no? NIV. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, "Did God really say, you must not eat from the tree in the garden?" So, ano daw yung snake? Siya yung pinaka-crafty, no? Sa Tagalog pa, ang tusong, hindi yung tusong matching, no? Pero ang tusong ahas, no? And how we can explain the story of this snake na tuso, no? Sabi doon, the serpent didn't begin with a lie, but a question, no? And this question is like subtle and elusive and skeptical twist, no? Hindi agad siya nagbigay ng a lie, no? Kaya ang tanong niya sa verse 1, did God really say you must not eat from any tree in the garden? So look at the pinaka plain scripture meaning ng story. So sometimes when you are reading a story, make it more plain to you, no? Parang nandun ka ba na common na story. So some stories are masabi natin na could be mythical, no? Sabi mo na lalo na when go to the book of Revelation. So iba na yung mga imagery na ginamit ng mga words doon ng mga writers. Pero dito, it takes the story of the creation as malapit sa atin because yun nga, nandun yung creation, nandun yung human being, nandun si God. The words there ay plain as it is. So we can understand that there's a snake. No? Pero ang snake dito ay may character ang snake. And ang words niya ay he's like distorting the what God said or ano yung mga command ni God sa kanyang creation. So that's why
para sa akin, this is a distortion of God's word. So ito yung una na nilikha ng, or ito yung why sin entered sa scene, because there's somebody who distorted the truth, not a direct denial. The serpent redefines boundaries. So siya yung kung ano yung nakasanayan, kung ano yung vocation na priestly yung ginagawa dapat, di ba? As we understood it last session, that God's vocation, likeness, yung kanyang commands na dapat gagawin ng mga tao, ni Adam and Eve. So ang ginawa ng serpent, twinist niya or ni-redefine niya yung mga boundaries or sowing doubt about God's goodness. So when I say, kaya mo nyo bang i-reflect na ito yun pa din yung work ni Satanas sa atin at this time? Who can say, yes, I think it's still the same, no? Si Satanas yung nag-distort ng boundaries ni Lord sa atin today. So hopefully later on ma-discover natin ano yung mga na-distort ni Satan, no? Ano yung mga na bago na mga vocation, no? 'Di ba kung ang temple story ng creation is like there was a temple-like presence and we are the priest. And then dumating si Satanas na parang tinuruan tayo na, uy, wag ka nang mag-worship sa God na yan. Then, ang kanyang mga words, did God say these words? So the core temptation is to redefine good. No? Ni-redefine ni Satan yung vocation, yung boundaries, no? And redefine good and evil for ourselves. So I put it here, the reversal of roles. No? Ito yung pinaka-importante din sa story, no? Sometimes ang storya, no, may tinatawag natin na twist. No, Genesis chapter 3 is like a twist of the whole story. Maganda na sana eh. Meron lang dumating na the antagonist. Ang mga protagonist ay naging antagonist, no? Si Pastor Mel, Satan sowed doubts in the hearts of mankind. Yeah, meron ding supporting verse about that. So the woman saw that the tree was good, no? So dito na papasok yung own volition ng tao. Pero hindi talaga, no? Can you imagine without Satan sa story? So para sa atin, there's no reason na ang tao ay ma-corrupt, no, without some bad external factors. But there's also the internal factors after the yun nga ni-redefine ni Satan, no. He asked a question na sila din ay na-tempt, no, or in short nagsow si Satan ng doubt as what Pastor Mel said. And makita natin that when he saw the tree was good, ang nangyari ay sabi doon sa verse 6, basahin ko, when the woman saw the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, so they're eating already fruits in the garden, diba? Sabi ni Lord, you can eat every fruits in the garden except this. And also desiring for gaining wisdom. So they already knew that merong something sa fruit na to, no, that they can gain wisdom. And she took some and ate it. So look at, no, ano ba yung mga action words dyan or mga words na nakita natin, no? Andun yung he saw, no, pleasing sa mata niya, desirable, he desired, no? Ano yung dinesire niya? Na mabusog ba siya? No, he designed what? Wisdom. And he grabbed it and ate it. So meron tinatawag dito sa atin na chain of disorder desire. Actually, sa book of James, merong pinopoint si James, the brother of Jesus, no, the writer of book of James. So, according to tradition, the writer of James is the brother of Jesus na naging leader din sa Jerusalem. So he's the one, no, sabi, and James, the book of James is like short preaching, no, oracles or compilation ng mga preaching points. So sa James chapter 1 verse 14, sabi doon, sino ba yung maka-open ng kanilang Biblia? Meron daw doon.
But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. No? Sabi pa doon, then after desire has conceived, it gives birth to sin. Now look at also what happened sa story sa sa book o sa The Fall of Man. So kaya sinasabi ko sa inyo na ang Biblia talaga ng mga early disciples ay ang Old Testament. So they knew the book of Psalms, even Jesus is reading Isaiah, no, the prophets, and even the early disciples ay yun nga nasa tradition talaga nila that they should read and study, no. Punta sila sa mga rabbi, no, under especially the work of men teaching the whole family nandun sa tradition nila. So James already knew the story of may hint na tayo ba? Okay. It's true na ang Biblia talaga, they are well-versed sa kanilang Biblia. And ang term na word sa Greek nito ay epitomia, no? Yung over-desire. No? Look at the chain ba? So, hindi agad na parang sabihin natin, hindi agad pala, meron pang warning, no? Bago tayo makakommit ng isang sin. Is it sin to desire food? Tanong ko sa inyo. Example, 'di ba? Parang example ang sa story kasi. So kung si Kwan pa, is it example, nagutom ka, 'di ba? Gusto mong kumain. Kasalanan ba agad 'yon? Siyempre, natural reaction 'yun ng body, 'di ba? So what do you think? 'Di ba hindi, no? It's not really a sin. So hindi pa dumating. Pero ano daw ano yung pinakadulo ng sin, no? So, as we discuss here that it is a chain of disordered desires. So, meron bang mga bagay sa buhay natin na masabi natin that, yeah, I think this is the chain of disordered ng desire ng tao. No? For example, ano yung kasalanan sa pagkain? Gluttony, no? Over na yung pagkain mo. Hindi na makasya sa tiyan mo, no? You are eating too much, no? And too much of something is bad, no? Sabi ni Ate Karen. And merong wisdom si James sa kanyang preaching dito. And example, no? Ano ba ang isa din na distort sa plan ni Lord sa humanity, no, sa creation? So at first, how Eve came sa story. No, nung nakita ng Diyos na malungkot si Adam, walang kasama. So pinatulog niya, ano yung nangyari? Yun nga, no, sabi nga ni term natin ng first daw na opera ginawa ni God. So yun nga, kinuha niya ng ano nga sa Tagalog yung ribs, nakalimutan ko. Sana yung tadyang. Oh, ginawa tadyang, no? Kinuha ng tadyang. And then, sa Bisaya, gusok. Tama ba ako? Kantigo pa ba ang Bisaya? Gusok, no? Tama ba na? Tama. Gusok. Gikuha gusok. Then came a woman. And makita natin that, so, sabi nga ng mga, nagsispeak about marriage ba? So, that's why Adam and Eve is the first, the first marriage daw ay nangyari sa garden. So, take note ha, there's the imagery din ng marriage sa very first creation story. That's why ginamit din ito ng mga early apostles, especially si John, no, or si John nga. He used the idea or the imagery about the marriage, or even in the books of the Gospels. Makita natin that nandun yung imagery that Christ ay siya yung banhunon din, kita ang mga asahonon, no? So siya ang bana, kita ang mga asawa. And dito din, nandun yung essence ng marriage sa garden. So, ano ba ang nangyari sa story ano nangyari sa unity ng husband and ng wife sa story ni Adam at ni Eve? No, ang nangyari dito, so dinistort ni Satan ang vocation.
So common talaga sa understanding that the man should lead the family or he is the leader, no? Because the man is the first creation. So even some of the authors in the New Testament, yan talaga yung parang belief nila even in their culture that the man is the leader of the family, no? Pero dito nangyari when nan-distort na yung truth, then na-break na yung trust, especially the relationship is broken also with Adam and Eve because the woman leads, no? Siya yung unang na-tempt, no? And she committed sin and he gave it to the man, no? Yun na yung nangyari. So the man follows both abandon their divine vocation. So ang vocation ay na-distort na din. So this narrative mirrors how we too often trust our desires over God's command. So the woman is talaga na siya yung nag-grieve for wisdom. So makita natin na doon din yung why she committed sin against God at first. No, even Paul, yan yung argument ni Paul na ang una talaga nagkasala ay ang babae. So that's a fact in the story. Pero makita natin that there's the shift of vocation. So that's the instead na ang man ang mag-lead. So the woman ay siya yung nauna doon, no? And makita natin that yun nga ang na-distort, they are abandoning their divine vocation. So according to Gordon Wenham, sabi niya, the serpent is not a mythological monster, but a literary embodiment of the voice that questions God's truth and authority. So sometimes, no, masabi natin that there are human beings like the serpent in the story, no? Yan yung mga na maraming mga tao na lead sa untruth, or yun nga, we can call them the false prophet, no? Yung mga bagay na that's why makita natin yan sa Book of Revelation that ang pina-fight talaga doon ay hindi lang yung mga earthly rulers but also those who are false prophet. So that's why the Book of Revelation was addressed to the churches in Asia Minor. So that's why John, no, makita natin that merong wisdom behind the voice of the serpent and also sa atin today. So, 'di ba ang lala ang voice na ang idea sa serpent, poisonous siya. So even in the book of Proverbs, no, the poison of the serpent ay hindi tulad sa matatamis na words na isang babae. The poison of the serpent is hinalin tulad sa isang alcohol, no, sa isang alak na pwedeng mabago yung wari mo, ma-entice ka. Then the fall, sabi ni Gordon Wenham sa book ng World Biblical Commentary, the fall is not merely disobedience. Hindi daw yung disobedience ang komentary ni Wenham, but an assault on the divine prerogative. No? Inassault nila yung privilege or being the creation of God. No, parang hinubad nila yung birthright, no, prerogative nila na sila sana yung priest, no, ayaw na nilang mag-serve sa king, ayaw na nilang mag-worship sa God, no. They are tinake off nila yung, that's why the image din ng pag-take off or mamard yung cloth, no, sa kasalanan. So nandyan yung idea doon. Kaya makita natin that the Hebrew people, even understanding the story din ng sa story ni Joseph, no, may mga ganyan, the birthright. So nandun na yung story when God calls somebody, then that's why the story sa Near East, ancient Near East, ay nandun din talaga yung birthright, privilege, no? Because common yon sa kanila. So mayroong illustration ako, parang instead na tayo ito yung nangyari sa atin eh. Ginawan ko siya ng AI image ba.
So si ChatGPT, natawa lang ako kasi nasa taas, hindi pa talaga magaling ang AI. Kung tignan niyo yung image, no? Kinuha ng bata yung wheel, no? And gusto nating tayo yung mag-lead, no? Kaya may mga kanta na Jesus takes the wheel, no? So yan yung paano natin ibigyan ng importansya ang image na to sa story ng fall. So paano ba natin i-apply? So we can ask ourselves, where in my life am I redefining good and evil by my own standard instead of God? So look at today sa ating community, no? May tinatawag ngayon, alam nyo ba, in research, most of the young adults, they don't want to get married. No, gusto nila yung papasok lang sila sa mga relationship. So wala nang sense ngayon, no? According to research, especially sa Filipinos, may nabasa ako na research that they don't even, gusto lang nila yung tinatawag na live-in partners. They don't really want to commit into marriage. So wala nang, sa atin ngayon, nawala na yung sense ng commitment, no? May sense ng unfaithful na yung mga tao. Even the story of marriage. So, I think yan yung bunga ng kasalanan, that truth is been distorted even today. So, especially sa tinatawag na may term ako. Wait lang, nasa mind ko na. Later on, makuhan ko yun. Na sa time daw natin today, meron ng tinatawag na there's no absolute truth. No? Postmodernity. No? Postmodernism. So the postmodernism challenged that the absolute truth, no? Or challenge the truth behind the scripture, no? And that's why, because then na-question na nila ang truth sa scripture, because humanity doesn't really, hindi nakitaan ng humanity na creation ni Lord na nawala talaga ang vocation natin, that we are the one who carry the truth and live by the truth. So even in the book of John, napaka-importante talaga yung essence doon ng truth, no, na sinasabi. That Jesus is the truth and we are also tayo din yung may sense of justice, love, compassion. And yan yung nakitaan na wala daw sa modern times. So kaya the vocation bilang priest as a humanity sa world, no, even as we worship God towards others, towards our neighbors. So hindi talaga siya in God's standard. So we redefine the truth or God's order, even our vocation. So reversal of roles, no, yun sinasabi ko kanina. So sin begins with distorted truth and ends with broken trust. So kaya in postmodernity, there are doubts to the message of Christianity. So when I took the class about postmodernism and Christian thought in my master's degree, doon ko na-realize there's the time in history that even the people, why is it that when you are preaching, no, grabe yun yung mga joke ng iba 100 times ka na daw nag-preach pero isa lang yung ma-convert, no? Grabe na daw, no, parang ganito ba? 100 times ka na nag-preach about the good news. Pero why is it that hindi man daw effective? So there is the broken trust in God's word among God's people. So even in Christianity, di ba? So that's why Catholicism, nawalan sila ng, no, parang hindi na din talaga ang mga tao ngayon naging religious. They say to themselves, we are non-religious. Kasi they see the religious people as, mapakitang tao, the message of the church is not true to them. So, sin begins with na-distort ang katotohanan at it ends with broken trust. So, napaka-importante na even tayo,
the effect of sin is still unto us until this day. Point B, sin creates separation and exile. So yun na they were banished. Genesis chapter 3 verse 24. He drove out the man and placed the cherubim and flaming sword to guard the way to the tree of life. And Isaiah 59:2, your iniquities have made a separation between you and your God. Even Isaiah pointed out sa time nila. No, he's not talking about the early fall of man, but even the time when Isaiah prophesied sa United Kingdom. Yun nga, makita natin that he told these words na your iniquities have made a separation between you and your God. And the loss of innocence and the rise of shame. No? This is common understanding din sa atin, especially right now as we raise children, no? And ang kultura din talaga ng Asian culture, meron tayong tinatawag na honor and shame culture. Even sa time ni Jesus, they having the same culture na honor and shame. So it's been honorable to do this, and then gusto mo ba na maging shameful ka? So we are almost sharing the same culture, the honor and shame society. So sa story din, meron na tayong nakita that they were naked, no? They were ashamed when they na-open ang kanilang, then the eyes of the both of them were opened, and they realized that they were naked. So they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. So ano yung sinud nila, kinuha nila? Fig leaves. So they tried to cover their shame, no? Kasi they feel shameful. And di ba sa Genesis chapter 2 verse 25, nakedness had no shame, no? Mababasa natin doon. Now they were aware, and then they are being vulnerable. Nandun yung naging vulnerable sila, and they need to hide. Sabi ni John Walton, shame is the psychological mark of sin. No, I like what John Walton said. So, sana makakuha nyo to, no? Ma-quote nyo ba? Shame is the psychological mark of sin. It breaks communion and procedures concealment. So, napaka maganda yung pinopoint out ni John Walton dito na shame is more of a psychological effect sa atin. That's why, after being shameful, meron tayong mga concealment na mga action towards God. Even right now, no, when you committed sin sa Lord, that's why gusto talaga na when you read the Old Testament, that's why pinapa-share nga, di ba? Confess your faults one to another and pray for one another, that you may be healed the effectual fervent prayer of a righteous man. Even sa prayer, no, para dinggin daw ni Lord, no, sana din ilantad mo, i-confess mo, i-reveal mo, no, sa Panginoon yung kasalanan mo. So it's like, alam naman natin that God is omniscient. He knows everything. Pero why is it that sin is making us more tinatago natin, no? Ayaw nating malaman, no? I have my story here sa church. So I knew some of my young adults has their own vices. No, some of them ay tumitira pa ng sigarilyo at even nag-vape. Common yan, di ba, sa mga young adults today. So, kaso ako yung pastor na pumupunta sa bahay nila, ako yung pastor na dumadaan sa kanto ng bahay nila. So, nakikita ko yung the way they are acting, no, outside the church. So, minsan nga may nadatnan ko na naigarilyo din, tinapon niya. So, din nahiya. Alam mo yung action alam nila na, lalo na sa Free Methodist, that we are leading into holiness. Ang pamumuhay ay even, sana ipapakita, di ba, sa kabanalan. So, there are still people who are shameful by their weakness. So, that's why sa atin, napaka-importante na let's continue to have this accountability. And sana din, no, ang isa din na goal natin. That's why John Wesley make the bands as a mode of discipleship.
is to lead each one na yun nga no, nandun pa din sa journey, spiritual journey. Hindi walang maiwan. So I know na maybe some of you here you have weaknesses. So meron pa ding mga marks of sin no sa buhay natin. That's why John Walton is saying that in a truthful manner. So that's why kung tayo pa din yung nasa kasalanan, parang tinatawag tayo ni Lord, kagaya ni Adam and Eve. Where are you? Di ba? Sabi natin, si Lord naman, alam naman niya eh. Pero why is it that tinawag ka pa din ni Lord? No? Tinawag pa din, hinanap pa din ni Lord sa verse 9. Then the man and his wife heard the sound of the Lord as he was walking in the garden in the cool of the day. And they hid from the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called the man, "Where are you?" No? So this is not for information, but an invitation to confession and restoration. Kaya na mirror ko yung sarili ko na ang presence natin sa earth or sa members mo ay napaka-importante, no? To say that there is somebody who still acting like a God towards them. No, that's why we mirror like tayo yung little Christ. No, I forget who is the church father who said that we are the little Christ. But that's why Christ-likeness ang mamunga sa buhay natin. When we are seeking towards the sinner or sa paglapit natin sa kanila, so look at the God's prevenient grace. So nandun si Lord na una, humanap, siya yung nag-act before the sinner. That's why the pattern of blame, no, nandun din yung blame ng pattern ba na like Adam blames Eve and Eve blames the serpent, no, and sabi ni Timothy, sa time na to daw, this is not a divine interrogation, but a divine pursuit. Even in judgment, God seeks relationship. So napaganda yung understanding ni Timothy sa story ng creation, sa creation story. Hindi siya yung Diyos na no, when his creation committed sin or they reversed the roles, and also makita natin na nandun yung presence ng nag-distort ng truth. Pero si God pa din yung, sabi nga ni Timothy, hindi ito interrogation, but this is God is pursuing. And even when God made judgment towards them, God is merciful and just. No, in God's attributes, in the Bible, they see it a balance. No, that's why when we preach about mercy, sana bigyan din natin that yes, God is merciful, but He is just. He also put justice, even He is merciful, because ganyan yung dadako tayo sa book of Psalms. Doon mo makita that the attributes of God ay even si David, no, ganun eh. Nandun sa mga very words of David. When he committed sin against the Lord, sabi niya, yeah, Lord, you are merciful, but nakita ko din yung justice mo towards sa akin. That's why now I am, yun nga, na-experience ko to. So, when there's pinili mo yan, meron talagang effect. And God is giving you justice. No? That's why we seek for restitution sa ating mga kasalanan. Later on, lalo sa temple lesson natin, doon natin makita yung essence ng offering, no, why they are offering. So the judgment and the curse, sabi ni T. Desmond Alexander, di ko lang nilagay, no, the curse are not arbitrary punishment, but the logical consequence of broken fellowship with God. So pinili ng tao na mahiwalay sa vocation na gusto ni Lord sa kanila. Pinili ng tao na piliin yung kanilang, they redefine goodness and what is true to them. That's why, no, sabi niya na, hindi ito punishment para sa kanila.
ito ay consequence ng pinili nilang landas. Di ba ganyan sana yung maintindihan ng tao ngayon? Kaya meron tayong, sana makuha nyo ngayon ba na hindi talaga gusto ni Lord na mapasama ang tao. Sometimes no, ang prayer natin or comfort natin sa iba, okay lang yan. Plano talaga ni Lord na ma-experience mo yung ganyan. Pero yung experience ng tao yun, bunga yun ng kasalanan niya. Gusto ba ni Lord na magkasala yung tao? That's why sabi noon ni Kuano, never talaga tayo tinempt ni Lord. Sino yung nagsabi? Anong verse ngayon? Common yan eh. There hath no temptation taken you, but such is common to man. But God, to be tempted above. Anong verse na yan? So gusto pa nga ni Lord na maka-escape tayo sa temptation and trouble. Ano ngayon? First First Corinthians Corinthians 10:13. 1 10:13. Corinthians 10:13. Oh, mga Team Myers. Kalimutan ko na. 1 Corinthians 10:13. Ang effect ng sin, hindi daw yan curse, no, but actually the story, it implies curse. No, God cursed the man, the woman, no, even the reading ay curse daw. Pero si T. Desmond Alexander, sa book niya, From Eden to New Jerusalem, ito ay logical consequence ng broken fellowship with God. So, kaya, no, each course addresses a sphere of human vocation. So, nilagay ko lang din dito na, yeah, the idea of curse is there. Pero si T. Desmond Alexander, sabi niya, is a logical consequence lang din daw. Serpent, humiliation, and enmity. To the woman, pain in relational life and childbearing. So, when I say pain in relational life, alam nyo ba sinabi din doon na hindi na ikaw woman, hindi na ang sarili mo yung masunod. You will be ruled by the man. So ano ba ang relationship ng woman sa man? Sa marriage? Sabi ko, ito yung sinasabi ko sa when somebody is talking. Sino ba talaga ang leader ng family, pastor? So, para sa akin, I understood it in creation that both husband and wife is one in the Lord. Walang leader at walang under doon. No? Kaya ang masabi natin sa kultura ng mga Hudyo, no, in their culture, the leader is the man, no. Pero as I read the whole story, parang masabi ko na it creates like parang makita natin na ang Bible or ang word ni Lord is more of favorable sa isang tao or sa men. Parang napakakuan tayo sa mga lalaki ba. Pero in marriage, mas importante that the union may sense na now, di ba, even si Paul, ang emphasis niya that there's a commensalism that both husband and wife should be in one, no? The unity na center si Christ sa story, or even God does not leave man, but God cannot commune with it. Oh, okay. So, yan, makita natin yung mga bagay na gano'n, no? Pain in relational life. So, and childbearing. Men, toil and frustration in labor. That's why sabi ni Alexander na consequence daw to sa sin. So sa Hebraic view or sa Hebrew parallelism, ties to sin in relationship, environment, and vocational breakdown. So the Hebrew view of sin ay merong ganitong effect. So hindi lang tayo yung napaka-Greek tayo na view na sabi mo na evil kasi ang world, no, ang parang matter is evil. Tayo kasi ay makasalanan na talaga tayo umpisa eh. So parang sinabi mo talaga ba na wala nang capability ang tao na magawa ng tama. That's why ang consequence ng sin is more sa Hebraic view, merong relational. Can relation be restored? Yes. Pinatunayan niya ni God. Can environment be restored? Yes, pinatunayan niya ng creation itself. During the pandemic, 'di ba? Mas bumuti ang air quality, no? Vocation, yes. Ang slavery ay nawala, no? We're fighting slavery. Even tayo, that's why our laws is trying to
Even God, no, teach the Israelites to have rest from slavery in Egypt. Their vocation was changed. No, makita natin that possible yung healing sa time natin today. So, hindi natin hintayin. Sabi ko, I like your response last night. Sabi nga niyo, hindi natin hintayin, Pastor, yung heaven. But I know that we can do something today. So, Eden is represent the first temple where God dwells with humanity. The sin exiles reflects the loss of heaven on earth reality. So, ito na yung connection sa ating story, no? Adam and Eve are exiled from Eden, not geography, but also spiritually. So, ito na yun, no? Nag-loss sa access. Then, I like Tim Mackey said, sabi niya, the cherubim aren't just decoration. They're guardians of the sacred space, marking the line between heaven and earth. No? Yan yung understanding niya sa story ng when God put cherubim. So, why is the world not the way it's supposed to be? Kaya niyo na bang answeran ngayon? So hopefully we can answer it by saying, because we broke the relationship with the one who designed the world to be good. No? Tayo din yung nagpili ng na-broken yung ating vocation. That's why that's the root of all the pain and division we see today. In reading the Bible, for me, that's my answer. So hopefully we can continue, no? May mga application ako dito, pero it's almost one. I put important. I think this is also helpful sa inyo, lalo na kung medyo na burden na over. Pastor Jemuel, can I share po? Sige, Pastor Mel, make it more concise, Pastor Mel. Yes, the world or the creation of God is not becoming the way it should become because of the unfaithfulness of man in the word of God. And God cannot really commune with a person who has an impure heart. Pero maybe God has no problem. God has no problem at all. Pero I don't. But Ano yung since sinabi mo, Pas? God cannot commune commune sa tao na with a person of impure heart, I don't agree with that. cannot impure. He cannot commune. Si Lord hindi makalapit sa tao na hindi siya, ganyan mo yung sinasabi mo, Pas? The Bisaya Holy daw, Pas. Spirit, the Holy Spirit cannot dwell in the heart of a person with an unbelieving or impure heart. Because in the day that we receive the Lord Jesus Christ, we receive Him because we believe Him. And that is the condition that is required by God in order for Him to indwell a person with His Holy Spirit. Yeah, maybe na-change mo yung pinaka-main subject. God and naging spirit, medyo kan. Pero yun, Pas, I don't agree with the first statement using God. Maybe in the spirit, in hamartology, maraming kasing work ng Holy Spirit, Pas. Hindi natin ma-confine into one aspect lang. Like, the Spirit cannot dwell for somebody in a week because in the very first creation the Spirit hovers in the whole creation. Malaking discussion if I want you to persuade what I believe, but I don't see connection sa mga sinabi natin kanina. Pero yun nga, the sense that God cannot dwell with an impure heart is that there will be no cooperation between God and man. How can there be cooperation if the very God
who created His image in the man Okay. cannot Pero, commune. pero naniniwala ka, Pas, that if a human being is the image bearer of God, meron bang ang parang kuan mo, the human being is like empty and void. Ganun ba yung view mo sa men, Pas? Parang wala siyang sense of the God's spirit within him. Walang external factor that malaman in nature that there's a creation, there's a creator and I am a God's creation. Kasi si Paul, Well, ang view niya sa human past, even no parang ito, even nga daw walang mag-share sa tao ng salvation eh. Even Paul believed that there's the capacity that the human being can know that there is the God of the whole universe. So, parang gito ba? I'm trying to tell you that there's the capacity within the human being to respond on God's prevenient grace. So, kasi hindi talaga iniwan ng tao ang creation, ng Diyos ang creation from the very beginning. So, yes, Pastor. oo. Man is always capable to know God, provided there is an action outside of him to deliver or to share or to transmit to him the word of God. Oo. So yun, Pas, medyo kung naniwala ka doon, then yung sa sinabi mo kanina, medyo I think it's conflicting eh. So yun, Pas, maybe we can discuss more. Thank you for sharing, Pastor Mel. So, oo. So, ganun. Yes, we cannot really have it in one sitting po eh. Opo. Totoo po. So yan. Even until now, we cannot really understand heaven. Oo. It is easier nga to understand the Lord Jesus Christ than heaven. Pero Pas, because of the information from the Bible. Pero yun nga, Pas, ang sabi ko, ang lesson natin ngayon, I don't really agree what you're saying, pero ang goal natin is to let you know that the reading of the Bible ay may mga themes na importante to understand us towards Jesus. Pero sa atin, parang yun nga, sabi mo kahapon eh, ganito na sinasabi natin na nabanggit mo din kahapon. Pero the heaven itself ay merong kagawan. Ang belief natin sa heaven right now, merong kagawan sa ginagawa natin today. In which para sa akin, napaka-importante yun that makita ng bawat isa as we read the Bible in the very first pages ng ating Biblia. There are gaps na hindi natin na-describe way back nung ikaw ay nag-practice or nagbasa ng Biblia. And maybe right now ay ang leading lang sa atin is to be open, no? If we have prejudice, we have mga bagay na embedded na sa atin. So I'm praying that we can still commune and learn together from the Bible or ano yung nasi-share sa inyo today. So, thank you, Pastor Mel. Oh. Yeah, I agree, Pastor Jem, dahil, well, there are many things the Bible don't say about heaven. That's why open po tayo sa studies of the scholars, those who dedicated their lives to study the scripture. Well, about Jesus Christ, the Bible speaks a lot about Jesus Christ, although some things are not spoken in the Bible though as well. So ako personally, I am very interested to learn more and know more kasi, well, not everything is written in the Bible about heaven anyway. And tayo, mga tao, I will give you an analogy. For example, yung ant or langgam, almiga sa Bisaya, may not be able to understand what we humans are doing kasi iba ang dimension niya, iba ang perspective niya. In the same way tayo, human beings, we only know the things revealed by God in the Bible. Our dimensions may be limited. Who knows, God is operating different dimensions. So it's interesting to know studies and theories about all these things that are biblically based. So keep going, Pastor Jim. These things are really interesting. And these are biblical anyway, and this would have applications sa buhay po natin.
Yeah. So yun, thank you Pastor Kaloy. Thank you also Pastor Mel. So it's good that we are having this dialogue. So we can be united even in diversity. So even Paul talks about unity in diversity. But we should be mindful what is more scriptural and biblical. So we have tasks, as pastors and Bible students. So all of you now are ministers, or even now you're not been ministering, but you are a Bible learner. So we are having a task. Be mindful to me that I am rightly dividing the word of truth sa inyo. So I'm not leading you into the hell, no? I'm not leading you into heresy. So I'm just giving you, parang ito, a way to understand more and appreciate the Bible and how you can act as God's vessel sa time natin today. So we can be a minister right now, change, transform sa pamamagitan ng means of grace. For me, having a class online today is a modern means of God's grace. Even si John Wesley, he believes that can be to have a conference or dialogue or fellowship ng mga tao kasama or pagsisimba. This is where God is talking to us. That's why para sa akin, don't just close your mind or hearts or just listen and see where God or ano ba yung sinasabi ni Lord sa mga buhay natin. So let's go back. Sorry na umabot na ako ng 1 oras. Pero I know na hindi tayo nag-umpisa by start talaga 7. So I got this important point, no. So I put into perspective para mas mabilis nyo maintindihan. So may ganito din ako na ginawa, table. So hopefully magamit natin. And last point is yung photo evangelium. The gospel way back, sabi nga natin, tanungin ko kayo, is there salvation nung wala pa si Jesus? Is there, kaya parang patunay ito na there's good news way back before writing the Bible, way back before pa si Jesus dumating sa mundo. Although Jesus sum ups everything, he is the history that pointed out towards Jesus, the old and the future towards Jesus. Pero before Jesus came to become a vessel of God, or to become a Savior, the Christ, the Messiah, makita natin that there's the idea that na nagpapatunay na there's hope na nire-receive nila. That's why in the story after man ay na divide sa presence of the Lord, or the heaven and earth, the idea of heaven and earth na separate because of the fall, God made a way, na yun nga, He chased after them. So makita natin sa story na si Lord is still inside the whole story ng family ni Adam and Eve, until sa story ni Noah, and then until the story of Abraham, then makita natin until sa mga anak ni Jacob, until pumating sila sa promised land, hanggang tayo sa Gentiles na include sa good news. But the very first pages in our Bible, makita natin that there's a hope already, and Paul connects Adam and Jesus. So ito din yung idea ni Paul sa Romans 5:12. So death through Adam, life through Christ. So that's why I put Genesis chapter 3 and Romans chapter 5 as important verses that God promised redemption through the seed. And sabi ni Derek Kedner, the judgment of the serpent includes the first glimmer of hope for a man. So sabi ni Internet, Adam representing humanity failed. Christ, the second Adam, restore humanity through obedience. So ito yung mga pinoint ko din, action ni Lord. God walks in the garden. God calls, where are you? God questions them. So God's questions ay
way din that sin to bring into light. God wants truthfulness, not hindi sila mag-hide. So God pronounces judgment with a promise. So that's why nandun yung photo evangelium, that evil will be crushed someday. Yun nga sa prophecy of God's redemption sa pamamagitan ni Jesus. And meron din akong, actually marami-rami to. So ito na yung key themes. God's presence lost, no? Na-expose sila doon sa garden. That temple imagery, Eden as a sacred place, guarded later by yung mga cherubim, no? Na-close the image of the temple na na-shut down. Doon nga din yung sa time na na-vanish sila. So, hope in judgment, human vocation ay na-marred. So, this sin distort the role as image bearers, meant to reflect heaven to earth. So, yun talaga yung pinagpe-pray din ni Jesus, the Lord's Prayer niya. That's why napaka-importante nun. When Jesus taught the Lord's Prayer, doon din yung time na na-change yung perspective na nila sa panalangin. So, may ibang way ng panalangin sila dati. Because they are too focused sa temple prayers. No, ang prayer doon ay pakitang tao. When God taught them how to pray. So, pinatunayan talaga nila that there's the relationship between God and human. No? If you study the Lord's Prayer, napaka-rich din yun. No? If you can preach the Lord's Prayer, so preach it on prayer meetings, make studies about this, about that text, and also yung Sermon of the Mount. So, pinapatunayan sa Sermon of the Mount that God is using or teaching them the new vocation of the kingdom citizen. So, madaanan din natin yan ulit because we are reading the whole story in the Bible. So, if you can access the Google Drive, so I put ebooks there. So there you have a lot of, plenty of libraries to read into. So please, some of this ay hindi ko pa na-download yung mga books. Pero this is my sources for my lessons. So books din po ito, no. So I'm trying to read, no, kasi parang we need to prepare. If you're teaching, you're not just teaching without you lang, no. So we're taught about do research and make your own exegesis. So, para sa atin, I hope na, it's already 8:10. I think natapos ko na yung 1-hour lecture. Now, tayo na naman, no? Kayo na naman. So, I want you to discuss it by groups, no? Ilan ba tayo ngayon? 55. And some of the users ay, marami-rami kayo, no? So what I will going to do, I randomly, para sa inyo, ano ba yung safe, ilang koan? 55. Kaya ba 5? Okay lang sa inyo 5? So not every group can share, no? Please be mindful na as you go back dito, I will divide your 55 devices into 5, so 11 groups. So not all groups can share later on. Pero ang goal natin for discussion is kung ano yung na-learn nyo dito, i-reflect nyo yun sa mga questions, no? And divide, then sana merong leader or note-taker. So use your collaboration or I don't know, chat ay yung gamit nyo sa discussion or mag-discuss kayo by opening your mics. So yan, or magsulat kayo sa papel. So sana i-screenshot nyo na yung question ngayon. So ito yung question. So pero later on i-broadcast ko din yung question ulit. Then yan. Nandun na din to sa GC natin, no? Sa group chat, sa Facebook group. So please screenshot this part. So these are your questions. Possible some of these questions ay hindi personal, parang walang sense sa'yo. Pero for some, maybe they can give, especially yung nakakita na ng question kanina na maybe some of you already put your answers or
You already write something sa mga question na gusto nyo i-share. So, ang instruction natin ay spend 8 to 10 minutes per question. So, times 3. So, possibly 30 minutes ang sharing time. So, to the whole 3 questions, bawat group. So, encourage each person to share at least once. No, sana merong masabi ang bawat isa. Use the scripture or real life examples. So, may nilagay ako dito, do not preach during discussion. So, I will put time reminder na mag-move na dapat kayo sa next question. So, i-broadcast yan from me towards your groups. So, ang gawin ko ay, ang ating discussion ay 40 minutes sa breakout room. Kung kayo ay nasa Tagalog at Bisaya na grupo, so use Tagalog or English. Kasi possible ang mga kagrupo nyo ay mga Tagalog. Ang mga Bisaya nakakaintindi ng Tagalog, pero mga Tagalog hindi nakakaintindi ng Bisaya. So try to use English or Tagalog, no. Ang mga Bisaya managalog, wag nyong, para sa akin may feel ako ba na ang pananagalog ay nakakatawa sa mga Bisaya, pero hindi po, no. Sa language na napaka-importante din sa mga Pilipino. So yan. After we regroup, so I will ask some group, no, to share their one big takeaway or insight. Isa lang po. So ang gawin nyo sa mga na-compile nyo ng mga answer, so you can highlight your recurring themes and end with short spiritual reflection. So based sa mga questions. So nakuha po natin. Then I want you to be reminded dito sa ating memory verses, then take home activities. So lesson 1, spend 30 minutes ito yung 1 hour equivalence ng yung 30 minutes ka lang hiningi ko dito sa lesson 1 eh. Mag-reflect kayo sa design ni Lord. So no need to write something, but hopefully intentional, no, na not just for the subject. But if I will put the Google form, then I will ask, you should answer honestly kung nagawa ba ninyo ang take-home activity. Sa lesson 2, identify one area where sin has brought distance from God and others. No, it could be from God or sa ibang tao. Ano daw yung kasalanan natin na nag-brought sa atin ng distance kay Lord and sa others? And take a first step towards reconciliation. So this is maybe too much for you. That's why you can ask this prayerfully and way ni Lord na patuloy na ma-change yung ating pamumuhay ba? Kasi ito yung natutunan natin eh. So, although this is a take-home activity, pero yun nga, ang nilagay ko dito, spiritual practice, scripture reflection, or kingdom action. This is God's kingdom action towards us. So, that's why I put Romans 8:1. No? Ang mga nasa kay Kristo, wala ng condemnation. Kasi Paul is talking about the sin, no, na patuloy na kumakatok sa heart natin. Pero if we believe on Christ, so kaya natin na mag-move closer towards reconciliation. And lesson 3 natin ay yun, tabernacle and temple, God's presence among us. So, yan na yun, no, from being broken, ang heaven and earth because of the fall of man. So, God put the tabernacle and the temple. So, it means God's presence among us. Sige po, I will divide you, everyone. So, kaya natin. So, huwag kayong problema. So, maybe we can extend more tonight para bigyan ng yung breakout room. So, automatically, 11 breakout rooms. Automatically. Okay. I will create. So, see you later. So, automatically, dalhin ko kayo dito. Magko-close ang okay. Wait lang. The rooms will automatically close after 40 minutes. Okay? Automatic to na ma-move kayo. So,
Okay. Sige po, mag-discuss tayo sa bawat rooms. Hello, good evening. Parang ano tayo dito, tahimik. Good evening, everyone. Tahimik talaga, tahimik. Hello, good evening. Nawala na yung dalawa, tatlo na lang naiwan. Good evening po. Good evening, Kuya. Good evening. Ay, may gabi eh. May gabi di ay. Ngayong gabi. Kaya batatanan diri, Kuya? Ha? Ako ba yung sinabihan mo? Berelo. Kuya Ramos. Ray from Islacob. Yeah. Bisaya gyud ni kay Islacob man. Yes, lako. Si ikaw si Merilo? Yes, Okay. Kuya. Pakita sa buong naong ba?
Inyo, wala gani. Ako, Oy, Ay, sit wala in ko mo. video kuya kay Oh, sit in ra ko, sit in. So, maminaw ra ko. Ay, dili pwede ikaw mag-report. ako, Dili pwede. nakuan ba? Ito na si Pastor Jimwell, oh. Siya yung mag-report. Nakuan ba? Si Pastor Jimwell kay siya atong host. Natinig mo ba akong kuan? Nadungog ba akong istorya? Nakuha nyo yung question, mga pas? Mga pastor din eh. Wait lang. Hindi, si Kuya Ramon. Wala ko Kuha video. niyan. Kuya, Lay. mag-out ako sa video. Oo. Send ako ang mga question sa inyo. Nana. Nasa GC, di ba, Pas? Oo, opo. Nandun. Pero send ko din sa inyo dito. Sa chat. Kuya Ramon, ay, Pastor Ramon or Here Kuya you go. Ramon? Hindi ko pastor. Magiging lay na yan. Lay Maging pastor. lay pastor na yan. Tagalog ka pala. Hindi ko pastor. Bisaya ko, hindi ko Ay, pastor. Bisaya. Ay, salamat. Bisaya. Bisaya na, bisdak. Uy, tulura naman lagi mi diri Pastor Jimwell. Okay ra gid nate. Para dili Asa mo ra man to si magdugay. Jim Ryan, diha man to ganina. Naaman to isa si Supang taga Cagayan man sadto. Okay. Kagayan siya. Mini kay mga Bisaya ra mo tanan, magasinabot ra mo. Nag-experience lang Sige, ako. bye-bye. Hindi ko marunong. Nakinig lang ako. Agoy Ginoo ko Lord. Pastor, Merilo, Baugbog. Yes So, kayo kuya. na po, ang ano po, Hello kuya. lead sa group. Yeah. Dili ko Yeah, kuya kasi- uy. Sit in lang mi dire. Sit in lang mi. Ramon ko. Maminaw ra pud ko kuya uy. Ramon, Kayo na po ang Very ano, coming. mag-lead ng grupo. So, anyway, go to the question na lang direct at saka mag-discuss na lang. Ang first nga question kay in what ways do we still struggle with the serpent's life? Did Oh, God serpent actually life. say? So, po. So, yung maminaw maganda usahay sa serpent. Ano daw? Sige. In what ways do we still struggle with the serpent's life? Ukit ko na lang mo dire ba tulo na lang. Duha na Tulo lang man gid. niya. Kasama ba Ako, ko niya? Maminaw ra mong ko. Nakasama ko niya? Oh, Oh, naa ka Kuya Ramon. Ramon. Kuya Ramon, asa ka nga Meron church? O asa ka nga? Si, Kuan, Amparo. Amparo. Asa na Amparo. Amparo Kuya Dapit? Manila, Manila. City. Novaliches, Quezon. Serbio, Quezon City. Ah, okay. Pero Hmm. Bisaya ka Kuya. Oo. Bisaya. Pero okay. di pa ko marunong sa Bible. Ah, Bro. parihata. Experience lang. Parihata ni Kuya. Oo. Sige na Kuya, magtubag na ta sa tong question kay basig pangutanon ta sa tong host. Sige, tubag na mo kay Juan. Ano ba? Ang question yan, sa Genesis ba yun? Yung In what way do we still struggle with the Jmil na. Sorry, hindi ko So, nabasa. Sige, actually maganda yung discussion namin. Gusto nga namin hindi na kami babalik dito eh. Pero pinabalik kami. So maganda yung discussion. Yung number 1 kasi no about lies. Kung nagsa-struggle pa ba tayo doon sa mga lies ni Satan? Kasi very subtle kung mag sinungaling si Satan sa atin no. Hindi natin namalayan ba na kahit pag-ano tayo kalapit kay Christ, pero kapag si Satan na ay maghain na ng kasinungalingan, hindi natin kaagad-agad ma-identify na this is a lie because maganda yung pagka-sugarcoat niya. 'Di ba? Nowadays, maganda yung example actually ni Pastor Blue. Kasi ngayon makikita natin na yung adultery is like a normal thing, no? Parang naging normal na lang talaga siya. Naging part na siya. Parang it's ano na siya, parang it's spicy sa isang relationship. Parang trend na siya, no? Also, na-discussan din namin doon yung
parang in na din yung mga LGBTQ, XYZ, no? Yung mga from yung transgender ba ang tawag diyan? Kasi actually na-cite ko yung ah, yung anak ni Lea Salonga, parang lately lang actually, no? Na from a girl, ngayon naging boy, and many of the celebrities are parang kinongratulates siya for being a supportive parents. Tayo naman na nakikibasa parang parang hindi kaagad natin masabi na mali yun, kasalanan yun. Hindi, kasi nga parang naano na sa mind natin dahil din sa yung kultura, yung values, parang nagbabago na parang okay, ito na yung uso ngayon. So ganito ang laro ng lies, no? Yung kung paano tayo katulad ni Eve, kung paano siya talagang naisahan, no, nabudol ni serpent. Ganun na ganun din yung ginagawa ngayon kasi parang yun nga, naging uso na lang siya. Pero the way to to fight, no, to distinguish na mali, kasalanan ito is to strengthen talaga yung relationship natin kay Christ. So, alam na natin yun kung paano yun. So, yung number 2 and number 3, paano ba to? Maganda din ito sa amin. Itong number 2, how do we experience the feeling of exile today? And how does Christ invite us back into God's presence? Alam mo yung common sagot namin dito is that the moment na nagkasala tayo, hindi nawala yung presence ni Lord sa atin. Alam niyo yun, yung kapag nagkasala tayo, hindi nawala si Lord sa atin. Nandun pa din siya. Maganda actually yung experience ni Pastor Blue. Talaga na-amaze kami doon na meron pala siyang 7 days na parang wala siya. After the Bible College, 7 years. 7 years, 7 days pa lang sinabi ko, 7 years, no? 7 years na hindi siya nagpa-assign, naging gangguliwaw lang siya sa sanlibutan, and then parang nagkasakit siya sa Bohol, naghanap siya ng manghihilot, nag-ask siya ng help sa uncle niya, manghihilot, okay? Ang sabi niya manghihilot. Pero na-realize niya nung nandun na yung manghihilot, albularyo pala. So talagang natakot na si Pastor Blue kasi syempre alam naman natin pag albularyo, spirit 'yon. So dapat ang kalaban din noon, ang magfa-fight doon sa evil spirit na 'yan is only God. So he being a Bible college graduate, hindi niya in-apply yung pagiging pastor niya, but although hindi na masyado ganun ka-strong yung relationship niya, pero at that very moment, no, nung naramdaman niya na pinahira na siya ng oil, tapos may mga hurim-hurim na, yung yung albularyo yun. So alam ni Pastor maano na siya, maswalo na siya, no, ng evil. Alam naman natin dyan sa Bisaya, no, mga albularyo. In his mind, no? Please do not allow, help me. Ang ganda nun. Because nung umalis na yung albularyo, nakipagpintuhan pa ito doon sa auntie niya. So doon nalaman ng albularyo na kaya pala daw hindi mapahid-pahid daw yung oil, pastor pala ito si Pastor Blue. Oh, imagine that. So si Pastor Blue at that moment no, nag-ask lang siya in his mind. He didn't even utter those words, Lord help me, but only in his mind, Lord help me. Oh, kasi hindi na siya, kasi 40 degrees Celsius yung fever niya. Imagine 40, na ospital ka na niyan, no?
So talagang hindi na siya maka-utter. Yun na lang yun. In his mind, he asked for God's intervention and God did, no? Imagine, no? Ganun pala. So in 3 nights, yung aso daw nila, yung may nakapagsabi na may mga maitim na gustong papasok doon sa bahay, hindi makapasok. And then Pastor Blue rebuked, he prayed, no, yung buong kanto ng house nila, and then at the 3rd night nakatulog sila. Kasi hindi sila makatulog for the 1st and 2nd dahil yung mga aso, alam nyo yan, yung mga aso nang nagano. So imagine, even if we fail God, even if we sin, no? We are aware as Christians, no? Talagang meron tayong awareness, and the only way to get out from that, misery of sin para sa akin is to drag ourselves back to Him, because God is always there. Kahit nagkasala tayo, hindi nawawala si Lord. Nandun. The key is to confess and to ask God to redeem us once again. God is never, anong tawag dyan, hindi siya nawala kailanman. Even if we fail Him, nandyan pa din siya. So maganda yung discussion, maraming example, pati si Jamel, meron din siyang story. May nagtulong sa kanya na YWAM na missionary. Kasi yun nga, nawala din siya. So yan lang yung key na na-understand namin, that even if we sin, God is still there offering us to come back to Him. So yun lang yun sa amin, Amen. Pastor Jem. Grabe, no? So, Genesis pa lang yan. Genesis 1 to 3. No? How about pa kaya mo? Pupunta tayo kay Jesus. So, sige po. Next group. We are now already 9:20. So, maybe we can end 9:30, no? So, okay lang ba sa inyo yun? Justin. Yes po. Ay, sino? Veronica. Ikaw ba? Go, Veronica. Then si Justin next. Yes, Veronica. Magbi-video po ba? I-open po ba yung video? Ay, ikaw bahala. Open mo na lang. Go Veronica. Go Veronica. Sa amin naman po, ang discussion po namin is ito po yung mga sagot na pinang-compile ko po. Pinag-summary ko lahat po. Sa question number 1 po, ang we Christians po, nagsistruggle pa rin po kami sa pag-aaral ng Bible. Kahit na anong gawin po natin, nandiyan po talaga si Satan. Lagi niya po tayong nagbibigay po siya ng lies, giving us doubt. So sabi po ng isa naming kapatid po, if you too much is not good. If you didn't obey, I will suffer. So, and syempre po, kapag na gano'n na po yung situation, kanino ka po ba lalapit? Syempre po kay God. Kay God ka po muna lalapit. Hindi kung kani-kanino. Kasi kung may faith ka kay God, manalig ka lang sa Kanya in spite of sin na meron po tayong ginawa. Sa question number 2 naman po, yung heaven and earth is intertwined. Ang inaano po tayo niya na parang tayo po yung temple ni God. So, kung napahiwalay po yung tao dahil sa sin, kaya tayo na-exiled. So, God invited us sa presensya niya para bumalik tayo sa Kanya. So, the only way lang po para makapunta doon is si Lord Jesus. Para makapunta doon kay God sa lugar na yun. Kasi po, kahit na nagkasala talaga tayo ng sobrang lala na po, or kahit na hindi na natin alam yung gagawin natin, always remember lang po na nandyan po si God. Siya yung way, the truth, and the life. Siya lang po yung makakasagot ng lahat ng katanungan natin, at
kapag sinurrender mo sa kanya lahat-lahat, nothing else is matter. Kahit si Satan, wala pong magagawa sa atin. At yung sa number 3 po, God endures, love restored what was lost. So, mahal niya po tayo at para di po tayo malayo sa kanya. Si Lord Jesus po is nagpakamatay para ma-restore yung nawala niya. And God gave us a promise through the story of Adam and Eve. So, binigyan niya po ng chance. Lagi niya pong binibigyan ng chance yung tao na bago. Ay, okay na. Time na. Wala pa Time na. ate. Okay, sige lang. Wala Tapusin pa, mo na wala lang. pa, wala pa. Tapusin mo. Continue, Ate Veronica. So, ayun nga po. God is merciful amidst all of our sin. Makikita po yan na sa Genesis 3:15, yung pinarusahan niya po doon si Adam at Eve. God endures. Nire-restore ni God yung yung nawala sa atin. Yung sabi ko nga po, lahat ng ginagawa mo, kita ni God. So kung ano man yung ginawa mo, yung cause and effect, yung consequences ng gagawin mo is nasa iyo. Choice mo po yun kung gagawin mo. Kahit kasalanan po tayo, God always shows us the mercy. Yeah ba? Yun lang po. Thank you, Sister Veronica. Yes. Yeah. So may dagdag lang ako no. God, 'di ba ang reverse ng yung roles natin no? Sa story din ng doon no, si God daw when Jesus asked, "Where are you?" and si Lord yung nag-seek kay Adam and Eve. God daw parang transform into a priest at the time daw ba? And that's why nilagay ko yun doon sa kuha natin na yung God makes a garments for them. So covers their shame, hints at a sacrificial provision. So ang implication nun, God acts like a priest offering mercy and dignity. So we see when somebody is like, yun yung work natin ba sa pastor right now and also bilang priesthood of all believers, ambassadors of Christ. Na when we see others also sinning, meron din tayong way that we become the priest towards them or we become like Christ towards them. So that's why tayo yung mga tao sana na friends of sinners. Kanina may mga nabanggit kayo ng mga people like LGBTQ, ano ba yung minority sa community natin. So patuloy na hopefully God can continue to show you ano ba yung task natin towards them. So if God, ang pinakakuan nga si God, 'di ba, sabi ko nga na he lowered down himself, he became a priest towards Adam and Eve. Pero nangyari din talaga na si Jesus became human among us. Si God ba, nagkatawang tao. So napaka-radical yung move ni Lord towards humanity. So kaya iba din talaga ang movement ni Lord as we go towards our lessons. Ma-appreciate mo yung works ni God, who is God, ma-reveal much better sa atin who is the God whom we worship and serve right now. So thank you for your sharings. In anyone, we will have 3 minutes. Kurt. Go, Kurt. Okay, so give me everyone. So very short lang mo. I will be reading lang the key points that our group mates were able to share. So from Pastor Jules from Eslacob, also to Ate Christina from NWMC and Ate Erica from San Clemente FMC. So for the first question, the answers were first, selfish desires, juggling pastoral responsibilities and work responsibilities, unproductive when it comes to church, doing things on our own even when God promises provision, questioning God's plans for us. Medyo gadwal lang siya sa doing things on our own, relying on ourselves instead of relying kay God, being self-centered over being God-centered. For the second question, how do we experience the feeling of exile today? How does Christ invite us back into God's presence?
Medyo lahi-lahi or iba-iba yung mga answer namin. So for the first part of the question, feeling of guilt, feeling of isolation, feeling of too much comfort, and also another feeling of guilt. Sa second part sa question, we think that Christ invites us back into His presence through confession of our sins, through faith in His grace, through our peers, to our leaders, mentors, and also through the church. And lastly, by surrendering our iniquities back to Him. And then last question, what does God or what does Genesis 3, chapter 3, verse 15 tell us about God's heart, even in the midst of judgment? So, among tubag, ang mga answers namin, it tells us that God punishes. It tells us that even when He punishes, He is still also a forgiving God, that He is just, and that God's heart is also hopeful. So, yun po yung amin. Thank you, Kurt. Last one. May pa bang hahabol na group? Sa amin po. Carl, go po. Sa amin, marami kaming na-share and then most of us is kanang similar lang yung insight namin. So, ito lang yung summary lang to. Kadyot lang ni siya. So, yun. Hanggang ngayon, no, madalas pa rin nating ma-question si God. No? Like, did God really say that? No, lalo na kapag things don't go our way. Minsan tayo ay nagda-doubt sa promises niya, no? Tapos gumagawa tayo ng sariling decision kahit alam nating mali, no? Yun yung mga na-share nila namin, no? Doon natin na nararamdaman yung feeling na parang ang layo natin kay Lord. No, puno ng guilt. Dahil yun, puno ng guilt, hiya at parang wala tayong right na lumapit sa kanya. Pero kahit ganun, di tayo iniwan ni Lord. Lagi siyang may open invitation para sa atin. No? Yun yung ginawa ni Adam and Eve, nagtanong pa siya, where are you? Kahit alam niya na. No? Kasi si Lord, puno siya ng grace, no? Puno siya ng love and forgiveness. So sa Genesis 3:15, pinakita niya na kahit nagkamali sina Adam and Eve, kahit may nagkamali tayo sa kanya, may plano pa rin siya to save us. No? Hindi niya tayo sinukuan, but binigyan niya tayo ng pag-asa, no? Through a Savior. That is Jesus. So yun lang sa amin. Thank you so much everyone sa sharing time natin. So, wala tayong pasok tomorrow, but be mindful sa ating mga take home activities, no. So, i-share ko lang ulit, napaka-importante ito. Yung memory verse, memorize it by heart, and at the end of the class, may tinatawag na with honesty, sasagutin nyo yung mga sinasabi doon, no. So, if you have your syllabi na na-download, nandun din talaga yon. So, sa mga nakapagbasa na nun, importante, no. So, ito yung mga memory verses ng lesson 1 and 2, home activity. So, itong number 2, medyo mabigat. So, I know that some of you shared your personal struggles sa group. So, we practice the way na i-keep natin yon and ipag-pray, no. So, pero, let it be that ang ating mga home activities, kasi ang learning hours is 3 hours per lesson. So, hopefully na magtulong ito sa atin. Hindi lang tayo puro lang head, pero I know na tinatch ni Lord yung heart natin, then ma-channel to sa ating mga kamay, no. So, head, heart, and hand, isa din ang goal ng John Wesley Training Institute. So, maturuan kayo ng spiritual practices, scripture reflection in which you are doing right now, and kingdom action. So, let's continue to be a kingdom citizen ni Lord, that doing His will dito sa mundo. So, have a blessed evening sa inyong lahat, and I want to praise you na nagstay kayo for second lesson, no? So, meron pa tayong 6 lessons. So, wala tayong pasok tomorrow, have prayer meeting, attend prayer meeting, do the ministry na binigay ni Lord para sa atin. And I want you to, I am releasing you the blessings ngayong gabi and for your family. Let me pray for you.
Panginoon, salamat for tonight. Salamat, we see young leaders emerging, Lord, having confidence to share. Alam namin, Panginoon, that as we continue to be vulnerable towards your word, patuloy mo din kami, Lord, kinakausap. As we continue to reflect, learn from the book of Genesis, hanggang, Panginoon, we're going to the next stages of the books in the Old Testament. I pray, Lord, na patuloy mo kaming kausapin. Continue to teach us. And Lord, as we actively listening upon your word in every discussion and every sharing time, may this will become the grace, means of grace para sa amin. Continually transforming our hearts towards our head and also channel it to our hands. And I pray, Lord, continue to bless our ministers, our leaders. Even, Lord, for those who are in sickness right now, we pray, Lord, that you will continue to heal them. Meron pang nalulupay-pay spiritually, we pray, Lord, that you will continue to give them, Lord, the hope of strength, spiritual strength, na mapaglabanan yung temptation, yung weaknesses. I pray, Lord, that we become victorious as you see the hope of Proto Evangelium, Panginoon, ay may good news ito para sa amin, that we will become victorious. You are the Redeemer, and kami din, Panginoon, ay patuloy na naging victorious over sin. I pray that you will continue, Lord, to bless us as we minister sa aming mga family, sa aming community, sa aming workplace. And Lord, as we rest tonight, continue to give us, Lord, the rest of our bodies. And Lord, as we wake up, patuloy, Lord, na in the morning, mapapurihan ka namin at Lord, ma-feel that we're continually, Lord, raised by you, living in the resurrected life of Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong kapurihan at pasasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Have a blessed evening sa ating lahat. No? Sa may mga screenshot ng classroom ng one, please keep it and you can send it sa ating GC. So thank you everyone. Have a blessed evening. Sorry, nag-extend tayo ng 30 minutes. Okay, bye-bye. God bless. Bye. Ingat po. Good evening. So,